Marcos na naman. Kasi magnanakaw sila. Si Marcos Jr. sinungaling. Sabi niya graduate na siya ng Oxford. Graduate na siya ng Princeton. Hindi mo naman kung magsalita, utal-utal. Alamano. Unsa man ang language ang alamano? Please subscribe Yoke Stories. Inulan ng batikos sa social media si dating Commission on Elections Commissioner at incoming P3PWD Party List Representative Rowena Guanzon. Ito'y dahil sa tila magandang pagtrato ni Guanzon kay incoming Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez. Matatanda ang isa ito sa mga kilalang kakamping na kung saan walang ginawa kundi bitikusan ang ngayoy presumptive President Bongbong Marcos. Dahil dito, hindi mapigilan ng mga netizen na maghinala kung ano ba talaga ang totoong dahilan kung bakit ngayoy tila ba at nais nitong malapit muli sa mga pamilya Marcoses. Tinawag pa di umano itong balimbing ng isang netizen sapagkat bakit bigla na lamang daw nag-iba ang ihip ng hangin, na kung noon ay halos baunin nito si Bam sa pambabatikos, ngayon ay bigla daw itong nagbabait-baitan at nakuha pang makipagplastikan sa mga Marcoses. Sagot naman ng isa pang netizen na hindi daw talaga ito makakamping, ang totoo daw nito ay isa itong pro-Marcos, at estratehiya lamang daw nito ang magkunwaring kakamping dahil para palakasin palalo ang unity tandem na BBM at Sara Duterte. Kunwari ka pa, kayo talaga ni Bam ay pro-BBM. Kayo ang may malaking ambag bakit nanalo si BBM. Mula sa pangiwingiwi ng bunganga at pagboboxing mo sa rally ni Lenny, at sa Hadoken ni Bam Aquino. Mula sa 31 million, maraming salamat po sa inyong dalawa. Saad nito, at nagpasalamat pa at sinabing, gawin daw ulit nito, sa susunod na halalan, dahil talagang epektibo. Saad naman ng isa pang netizen, palabas lang baga ano. Dami ko tawa. Kakampwet siya, kunwari. At ang misyon niya ay gagawa siya ng hakbang na magagalit ang mga tao kay Robredo. Mabilis pa naman maniwala ang mga kakamping, lagot na talaga nito si Guanzon pag nagkataon. Gumagana pa rin ang Trojan Horse Attack, now LP Kingdom ang durog. Galing ni Rowena mag-arte, kaya ang subliminal effect landslide victory in favor kay BBM. Hindi pa tapos fake news yo. For 2028 naman ito. Aga masyado. Di pa nga proclaimed idol nyo eh. Sa May 24 pa joint canvassing sa Congress. Pahinga muna kayo. Samantala, nagpaliwanag naman si Rowena Guanzon kung bakit nandoon siya sa naturang pagtitipon. Paliwanag niya, mga anak, wala tayong mapapasang batas and budget para sa mga PWD kung hindi tayo magtratrabaho with them, hindi pwedeng kontra lang ng kontra, suportahan natin ang magagandang programa pero hindi magdadalawang isip na bitikusan ang mali. Edukada mong tao, bakit ka ganyan magsalita tungkol kay BBM? Ang sagot ko, si BBM nga, hindi na-graduate sa college. Tumakbo pang presidente ang lentek. Walang hiya. Napakawalang hiya. Napakasinungaling. Ano sinasabi nyo ng martial law ay golden years of my life? Hindi pa ako nakakalimot. Pangalawang Marcos ka na nilalabanan ko. Awa ng Diyos, huwag mong gawing tatlo. Alam ko naman mangyayari pag nanalo yan. Alakala nyo ba aalis yan? Hindi yan aalis. Hindi yan aalis. Kaya kailangan ngayon pa lang. Ngayon pa lang ang daming langgam dito. Ano ba? Daming mga langgam dito ah. Nasaan na si Ant-Man? Tumatakbo siya laban kay Lenny. UP School of Economics, siya,
na nakaw. Many months later. Well, I think President-elect Bongbong Marcos has a lot of problems to solve, as you know, and because our country is hanggang tenga na sa lubog sa utang. Siyempre, makaka-apekta po yan sa budget namin sa Congress para sa mga nangangailangan. Yun po ang concern ko dyan na pagdating na po sa hatian sa budget, baka po maiwanan kami mga persons with disability at seniors. Kaya sana po magiging ano din nila yan, bigyan din ng priority yan ng ating susunod na pamahalaan. Maraming salamat po. Ito, sinasabi ng mga bata, yung mga hindi nakaintindi ba? Bakit daw ako, personal ba daw itong sa akin kay Bongbong Marcos? Hindi totoo yan, nak. Sabihin nyo, hindi yan totoo. Kasi, hindi ko naman siya din-disqualify dahil ayaw ko sa kanya. Diba? Disqualify ko siya sa COMELEC kasi yung evidence natin, talaga namang nag-tax evader siya as governor, di ba? At hindi niya binayaran multa, wala namang proof na nagbayad siya. Tsaka hindi pa siya nagbayad ng tax mismo, kahit na-convict na siya. Kaya moral turpitude. Eh, yung sinasabi nga natin, paano sila makakaboto? Tama ba yun? Iboto nila. Tax evader. Maliban dun sa COMELEC cases niya, yung 203 billion na estate tax ni Dictator Marcos na tatay niya, na siya ang estate administrator. At ilang taon niyang, simula lang yun sa 23 billion. Kinompute ni ano yun, ni former BIR Commissioner Jimenarez, naging 203 billion, kasama na yung mga multa, mga penalties. So, ibig sabihin, all this time, ayaw talaga ni Bongbong Marcos magbayad ng estate tax. Kaya dinelay niya para hindi talaga siya magbayad. At the danger is, if he wins, and he must not win, hindi na siya talaga babayad. Sabi ko nga, ba't hindi na lang magbayad ngayon, 203 billion, di ba? Para wala nang issue sa kanya sa ganun. Hindi nga. In my opinion, ayaw niya bayaran yung 203 billion kasi baka ibo-vote buying pa niya yan. Tapos pag na-vote buying niya na at kung manalo siya, sana awa ng Diyos huwag siyang manalo, lalo namang hindi sila babayad ng taxes nila at lahat ng sequestration cases nila ay mahihinto na. Yan ba sinabi ni Justice Carpio yan?